Aquino started it, Duterte blacklisted it, Marcos cashed in. Maayong adlaw sa inyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Please share this video para marami ang makakita, and at the same time, lawakan po natin ang ating isipan para maintindihan ang mga pangyayari at issue sa ghost flood control projects, kung saan nagsimula, sino ang nag-blacklist at sino ang nag-cash in. Why the timeline matters in the Diskaya case. Let's try to look at this one. Bato asked Sara Diskaya, yung flood control projects nyo, kailan nag-engage? She answered, 2016 onwards po. Mauna ang nag-viral karon. 2016 onwards po. And gamit na gamit sa mga kakamping. Which is wrong. Mga day paminaw, Diskaya firms were already bidding as early as 2012. Incorporated in 2014. By 2015 and 2016 Aquino time, they already bagged 440 million worth of projects. Yes, they won contracts during PRR this time, but DPWH even blacklisted them in 2020 for delays. The bigger surge happened under Marcos Jr. from 2022 to 2025, and that is 31.6 billion pesos flood control projects. So why only highlight 2016 onwards, mga kakamping at pulangaw? Because it frames Duterte as the starting line, erasing the full timeline. Bayan! And ang sabi pa ni Cars Vanance, fake news. The truth, during Pinoy's time, the Diskaya were only getting small-scale projects like road repairs and bridges worth millions. The most Diskaya were able to get was 440 millions, all contracts combined. But things changed during Duterte's time. From millions, it skyrocketed to billions. In 2016 to 2017 alone, the Diskaya became top contractor of BBB, getting a contract worth 12 billion pesos. Yan siya nga. Yung news mo ang fake. Bayot, let us not change the fact na namamayagpag ang pagyaman ng mga Diskaya sa panahon ni Pinoy. Because prior sa pagbidding nila sa 2012 sa DPWH, naging contractor na sila sa mga local government. Kailan nagsimula nagbidding sa DPWH ang mga Diskaya? 2012, sa panahon ni Pinoy. At saka sa sinasabi mong 12 billion pesos worth of contract na nakuha nila from 2016 to 2017. Ang tanong ko sa iyo, meron bang ghost project issues sa panahon ni Duterte? Issue ba sa panahon ni Duterte ang ghost flood control projects? Hindi. Kaya nga na-blacklisted yung mga putang inang yan dahil sa mga anomalya na pinanggagawa ng kumpanya nila. Ngayon, sabihin mo sa akin kung gaano kalaki ang nakuha nilang flood control contracts sa panahon ni BBM. That is 31.6 billion pesos from 2022 to 2025. And ano ang issue ngayon? Ghost flood control projects. Excuse me bakla, ayusin mo yung fact-checking mo. Kailan nagsimulang yumaman ang mga Diskaya? Sa panahon ni Pinoy. Kailan na blacklisted ang kanilang kampanya? Sa panahon ni Duterte. Kailan uli namamayagpag ang pagyaman ng mga Diskaya? Sa panahon ni Marcos Jr. kasi renewed ang kanilang lisensya. Namamayagpag ang 31.6 billion pesos tapos wala kang makita kasi puros ghost flood control projects tapos ipapahid sa mga Duterte. Kaya ginagamit niya ngayon ang statement niya sa 2016 onwards sila nag-start sa flood control contracts. Excuse me, 2012 sa panahon ni Pinoy namamayagpag ang kanilang pagyaman. Hindi sa panahon ni Duterte. Blacklisted nga, suspended nga. Paano kayo maman? Namamayagpag uli sila. Bag 31.6 billion pesos in flood control contracts sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Kaya mag-isip kayo mga bakla. So, huwag ni Auntie Claire pa. May nasibak bang secretary ng DPWH sa panahon ni Rodrigo Duterte? Basta, Duterte says ghost projects rampant in DPWH. Correct. Sinabi niya yan. Year 2020, if I am not mistaken, sinabi niya yan. Kaya nga meron silang ahensya na tinatawag natin na PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, PACC.
para mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng katiwalian sa gobyerno. Naging issue ba sa panahon ni Duterte ang ghost flood control projects or ghost projects? Hindi. Dahil meron tayong PACC. Tapos pagdating ng presidente mo, pagdating sa administrasyon ni Marcos Jr., binuwag ang PACC. For what? Para magpatuloy ang katiwalian? Para magpatuloy ang korupsyon? Kaya pala maraming ghost flood control projects ngayon sa administrasyon ni BBM. Dahil binuwag ninyo ang mismong ahensya na siyang mag-iimbestiga sa mga katiwalian dyan sa Pilipinas. Biruin mo, within 3 years, bilyones ang nakuhang kontrata, ang na-secured na contract ng mga diskaya, 31.6 billion pesos, tapos wala kang makikitang flood control projects na matibay, puro sira, ghost projects. Diyos ko po, nag-iisang contractor pa lang yan, marami sila. Diyos ko, idagdag mo pa kay Kos, Zaldico. Anong purpose ng administrasyon? Bakit binuwag ang PACC? Na malaki sana ang naitulong dyan sa administrasyon ninyo kung hindi ninyo binuwag. Bakit binuwag? Tingnan nyo tuloy ngayon, ang daming korupsyon, ang lala ng korupsyon. Diba? Binuwag ninyo para makapagpangawat mo? Baga kaugnaong Claire. Mas kinangsaon niyog daot sa mga Duterte, no? Masumbalik gihapon sa inyoha ang tanan. Ginuo ko tabang mga langit. Pag-focus mo sa inyohang issue, ghost flood control projects, karon nga administrasyon, dili ang sa mga Duterte, mga bagag mga naong.